Mark Glenn here and welcome back to another vlog. We are still here in Taipei, Taiwan and past 11 a.m. na medyo late tayo nakapag-start today. It's officially our first full day here and tara samahan niyo muna ako mag-brunch somewhere. Guys, alam nyo pang summer talaga yung outfit ko. Ang lamig, nakakaloka. Mas malamig pa kaysa sa Baguio. Ganong feels. Parang yung ganitong lamig sa Sagada ko na feel ko dati. Pero sige, laban lang natin. Mamayang gabi na ako magja-jacket. Dahil feeling ko mas hindi tolerable na mag-shorts and mag-polo lang sa gabi. Pero ngayon maglalakad-lakad naman tayo. So, parang carry naman. Yung menu nila. So, ang ginawa ko, ito, tip ko sa inyo. Ituro nyo na lang yung picture ng gusto nyo. Meron ako sa Google reviews na nakita doon na parang gusto ko i-try. So, yun yung itinuro ko sa cashier. And she knows a little English naman. Kaya hindi naman naging super hirap or super confusing yung pag-order ko. So, ayun. 155 Taiwanese dollars na. And mukhang masarap guys. Ang bilis lang nung pag-serve nila. So guys, we are here at a cafe called Boîte à Bijoux. Parang French bakery siya and meron din mga special cakes and pastries. And medyo affordable yung pastries. Yung cakes on the pricier side. And ayun, nag-coffee lang ako. Hot latte. Ang sarap kasi sobrang lamig ng weather. Masarap mag-hot drink ngayon. And of course, nag-dessert tayo. So I just googled yung Boîte à Bijoux. It means jewelry box. And ang cool lang ng concept kasi parang ang mga jewel finds talaga ng mga pastries or cakes. It's for me kasi weakness ko talaga yung mga desserts. So parang treasure sa akin yung mga pastry na ganyan at mga cake. Guys, ang sarap ng cake. Oh my god. Parang hindi siya sobrang tamis. And ang premium ng ingredients na gamit. Parang lasa mo talaga yung chocolate flavor. Pero hindi yung candy na chocolate. Yung legit na chocolate na medyo may konting bitterness. Ganun. Guys, ayun, ang sarap sa Boîte à Bijoux. Wow, French yarn. Pero ayun, itry nyo doon kapag mag-stay kayo here sa Seni District or area.
Ang cool ng neighborhood dito, ang tahimik lang, ang peaceful. Para siyang very residential and commercial at the same time. Kasi ang daming dining establishments, mga cafes everywhere. Pero hindi siya like super bustling na may tall buildings, ganyan na parang yung sa kabilang side nitong road na to, which is very city na, yung malapit sa Taipei 101. Parang perfect mix talaga dito sa Sinyi ng quiet and then very busy na city life. So, I would recommend na if you're going to Taipei, you can choose to stay here instead of the usual option na bandang Ximending area na sobrang busy 24/7. Dito talagang meron kayong fair share of peace and serenity. Wow! So, ayun guys. And napansin ko, ang babait nila, yung mga staff, very customer service oriented naman sila so far sa lahat ng na-try ko. And kahit minsan yung iba medyo hindi naman talaga ganun ka-fluent sa English, they try their best naman to communicate well. Guys, ang sarap ng tulog ko. Ang lamig kasi. So, ayan, late na tayo nakalabas dahil syempre, nag-ayos pa ako. Alam nyo naman, sobrang tagal. So, ayun, tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung mabubudol tayo ng mall nila. Iba yung lamig. Imagine naka-leather jacket ako. Nilalamig pa rin ako. Grabe. No joke, no exaggeration. Ang lamig. Guys, magta-try dapat ako dun sa Simple Cafe Sola. Yung located siya sa 88 or 89th floor here. Para makalibre na kayo dun sa Taipei 101 ticket with the same view. Kaso lang, 120 minutes yung waiting time. Nakita nyo naman. And magsasara na yun ng 8 p.m. And it's past 6 p.m. na. So baka mapagsarahan lang tayo pag pumila tayo. So it's not meant to be. Maghanap na lang tayo ng ibang pwedeng matambayan. Guys, medyo nalilito ako sa setup ng mall nila dito. And, my God, parang lang, regular lang na puro luxury talaga.
bumili lang ako ng hotdog sandwich. Yun muna yung i-dinner natin tonight. And let's see later kung makakadaan ako ng night market para marami tayong space to try other food. Kaya ayoko rin super magpakabusog. Guys, I'm here at Poya again and tara mag-check tayo ng makeup. Guys, wala pa rin akong nabili sa Poya. Ano ba yun? Na-overwhelm talaga ako sa dami ng choices. And siguro sa Simending area na tayo mag-shopping sa Poya. And ayun, magli-list down na ako ng mga kailangan ko or ng mga gusto ko talaga. Para pag nandun, hindi na ako nalilito kung ano ba yung dapat or gusto kong bilhin. So, ayun.
So guys, ayun, nabudol tayo ng Diptyque. Alam niyo ba, ang bibilin ko lang dapat is yung shower gel. And then, parang sinabi ni ate na bumili ako ng ng 30 ml, ng Orpheon. Tapos, bigla naman niya akong binudol na may free raw na tote bag kapag naka 6,000 ako. So, ang ending, kinuha ko na lang is yung parang sample set with travel size. And ayun, yun, 6,100 Taiwanese dollars tayo. Sa peso, wag nyo nang i-convert. Almost 11k pesos. But the good news is meron namang tax refund, guys. So, parang 232 din yung na-refund natin from what we bought. So, not bad na din. So guys, meron din pala tayong voucher ng 7-Eleven which I got from Klook, and you can also book it from there. You can use my promo code for discounts. And the thing is, hindi ko pa siya dapat gagamitin, pero nabasa ko sa terms, may expire pala siya tonight. So, akala ko pwede ka lang maglagay ng tentative date, and then may period of days na valid siya. Yun pala kung ano yung nilagay mong tentative date, yun lang yung last day na pwede mo siyang gamitin. So, yung nilagay ko March 16. So, ayun, last day ko na pala siya na pwedeng gamitin today. Guys, nagbaba lang ako ng bag sa room. And mag-check tayo ng night market kung may makakain tayo dun. Ayun, medyo gutom pa ako kasi yung hotdog sandwich lang yung kinain natin kanina. Guys, bumili lang ako ng kimchi cheese pancake. Sarap na lang natin kainin. Maayos naman yung takeaway na lalagyan. Alam nyo, ang baho talaga ng stinky tofu. Parang tuwing naaamoy ko siya, umiinit yung ulo ko. Charot. Guys, hindi ko natiis. Bumili ako ng sausage. Sarap naman.
past 1 a.m. na. And ang sarap ng dinner natin. So, di pa naman tayo pwede makatulog dahil busog tayo. So, ang gagawin ko, babalik ako sa Watsons. Dahil yung sister ko, nagpapabili ng perfume. So, baka mamaya walang stock nun sa Watsons sa Simending. So, bili na natin. Guys, sobrang lamig. Oh my God. We're here na, guys. Magko-close to ng 2 a.m. So, perfect lang yung punta natin. Guys, sarado na yung night market ng past 1 a.m. Ayan. My God, naamoy ko pa rin yung stinky tofu. Siguro pakainin nyo na ako ng nalaglag sa lupa. Wag lang stinky tofu. Nasisipon na ako sa lamig, guys. And anyway, ayun, mag-good night na ako sa inyo. And we'll see you tomorrow sa next part ng vlog or ng travel series natin. Pagod na ako, guys. So, ayun. Papahinga na tayo. And ayun, I'll see you tomorrow.